Kinalulugod ko kung kayong lahat ay makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Spin, Basilio! Magpakita na kayo ka nanay! Miss na kayo ni nanay! Itong paring ito ang pinagkaiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Wala nang halaga! Ang aking buhay! Ano ito kami yung sinilang na may kakambal na sumpa? Ipinakiusap ko sa'yo na ako ay iyong kunin at ibalik sa iyong pinaroroonan. Kasama ng Panginoong Diyos kung saan di na ako masasaktan pa. Pagod na ako mabuhay. O aking ina, sunduin niyo na ang iyong bugtong na anak. Kasama ang mga anghel at mga santo. Wala nang halaga ang aking buhay! Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anlualgay ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Mga Ginoo, ikalulugod kong ipagkilala ang anak ng aking kaibigang masirang si Don Rafael. Kinalulugod ko kung kayong lahat ay makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Mukhang nagkakamali ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkamali, Iho, sapagkat di ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung ngayon, ikaw pala ang anak ng masirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahan na pagkait ng iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama, nakilala ko at malimit siyang kasama. Masasabi kong isa siya sa kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi na inyong mga puri ang aking ama ng mga duda ko sa nangyari sa kanya. Gayong ako na anak niya ay walang kaalam-alam. Handa ng hapunan, senyor at senyora. Iyo, halika. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa iyo. Bakit ko matagal na itong hindi nakikita. Servidor, ipasok na ang sopas. Hoy, ikaw! Dahil mo kaya rito? Pronto! Alam niyo ba, sa lahat ng pagkain ito sa Las Pilipinas ay tinola ang aking paboritos. Es muy delicioso.
Pwede nyo mapatigil ng musika? Nangarin sa tinga. Bara, 7 taon ko pala nag-aral sa Europa. Okay, hindi mo na umutang ng Pilipinas. Hindi po, ngayon tila ay nalimot na ako ng ating bayan. Kikiris di sir. Halos 1 taon na akong nawala kung kaya't wala akong balita dito, maging sa San Diego. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi ko yata nakakatanggap ng telegrama. Pero di na miss. Patawad sa inyo, senyor at senyora. Pero para hindi maging malungkot ang iyong supin. Sa bansang pinupuntahan mo, ano ang pinapakatumatak sa iyong isipan? Yan ba ang edukasyon sa Europa? Naumayat para mang isang modo? Napansin ko lamang ang kaunlaran o kahirapan ng mga mayan sa isang bayan. Katumbas dito ay kaunlaran, uli kaya kawalan. Yan lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong ginugulang oras mo sa Europa. Mula pa noon ay ganyan na siya maglambing. Mula noong kami ay musmus pa lamang. Ay nako, naway, tanggapin nyo ang sinserong paumanhin. Stasya, kung patuloy ko natin ang hapunan, maupo ka muna dyan din. Hindi na po tiyo, ipagpaumanhin po ninyong lahat. Ngunit, kailangan ko na pong magpaalam pa. Inom na lang po tayo sa ngalan ng Las Pilipinas sa Espanya. Salud! 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 Huwag ka muna pong umalis, darating na po si Maria Para. Mukhang galit na po sa akin ang Freddy, butas na lamang. Kita yung galing ng batang yan? Nakapunta lang ng Europa? Napanalo na? Kintanto! Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko! Sa umagang ito'y parang pangarap ko lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ng kaaway. Ang nangyayari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa inyo. Ipagpatawad po ninyo. Sa aking wari ay naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay ako man o ang aking ama ay walang lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon palang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin tungkol sa mga nangyari sa aking ama. Bakit siya nakulong sa pilitan? Ano ba ang naging kanyang kasalanan? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao dito sa buong sandigan. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay tinutuloy na kabalangkan. Muchas gracias, Teniente, sa iyong pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa aking ama. Nada, Señor Para. Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan? Palagay ko'y oo, panigurado na busog sila sa dami ng handa. Oh, Clarita! Nandito ka na pala. Tia Isabel, Iwan ko muna kayo mag-ama at ako maglinis muna sa kusina. tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Walang anuman, Inhan. Salamat ang ako sa Panginoon at binigyan niya tayo ng maayos sa buhay. Ngunit wari mas masaya sana tayo kung hindi nawalan ng mga kasal ang relating na. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pang matulog na lang kayo. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Binayaan niya ako ng napakabait at napakatitigang anak katulad niya. Kinaumagahan
makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana habang abala sa pagbuburda. Bukas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahabaging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang umaga po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at umalaw ka muli sa aming tahanan. Magandang umaga, Don Tiago. Nais ko po sanang makausap ang inyong anak. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Maswerte ako dahil tayo ay napagkasundo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makakahanap pa ng babaeng katulad mo. Napakatamis na yung dila, Crisostomo. Siguro'y dahil diyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit ako hahanap pa ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinasarado mo ang iyong mga mata pagdating sa ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito'y naroroon sa sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong, ikaw ang aking pinakaiibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Naintindihan ko, Ibarra. Naway, makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga, Isabel. Maria Clara, mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang iyong tungo? Pupunta lamang po kami sa Bieterio, Padre. Kukunin ko lamang ang natitirang gamit ko roon. O bueno, pupuntahan ko muna ang iyong ma. May kusapin lang ako. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Padre. Tiago? Si Tiago? Padre, ano sadya ninyo? Meron akong malakas sasabihin, ngunit doon tayo sa lugar na walang makakarinig. Tandaan mo ang malaking sinabi ko sa iyo sa Tiago, para dito sa iyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. O bueno, aalis na ako. Matanong ko lang ho, alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyor. Tinamnan ko ito ng alamang adilpa at nilagyan ng malaking cross upang hindi ko ito malimutan. Akala ko hubay alam ninyo ang kinalagyan ng puntod ng aking ama. Dispinsa po, senyor. Alam ko naman po talaga yun eh. Hindi ko lang po talaga alam kung bakit tayo nawawala. Ayun po, sa pagkakaalam ko ay diyan po siya inilibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganun ang puntod. Galang-galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan yung puntod na may malaking cross na may nakalagay na pangalan doon Rafael Ibarra? Ah, yung cruise na may puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog yun ng kurang malaki. Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya. Hindi po, mabigat noon ang bangkay at napalakas ang ulan. Nilagay ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Sa sobrang sakit ng nadama para sa ama ay hindi na napigilan ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ayusin niyo ang inyong mga alampay. Aura mismo. Ikaw! Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa iyo na wala akong alam tungkol sa binanggit mo. Kung hindi ikaw,
Sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong Cora. Na si Padre Damaso. Patawad reveransa para sa aking Senyor Ibarra. Hindi po niya alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit niya. Napatawad ko na siya. Ngunit para sa akin, napakasakit ang kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may tapat. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila ay magkapatid na sakristan ng simbahan. Crispin, ilahin mo na mabuti ang tali. Magpahinga ng tikakap. Kanina pa tayo nakatayo at nagpatunog ng kampana. Hindi pwede. Mapapagalitan tayo na sa Kristan Mayor. Oo nga pala, ilan daw ang sugahin mo ang buwan. 2 reals na lamang, Crispin. Bayaran mo kayong sinabi nila, nakaw ko ng ginto sa simbahan. Sige na para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa nang inabot ko sa Sakristan Mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw mo 2 onsa ng ginto. 32 reales iyon. Kumbagay 32 kamay. Hindi pa sapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natakot na kasi ako yung napakasama kasi ng kura at lalo lang sa Kristan Mayor. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan Mayor. Mga pasaway na bata, kahit ilan wala na kayong tamang ginawa sa simbahan. Ikaw, Basilio, ang umuta ka dahil sa hindi maganda ng kampana. Hindi ka uuwi ng 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit huliin ako ng gwardya. Wala akong pakialam at sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi dito hanggang hindi mo nilalabas ang 2 kusang ginto ni nakaw mo. Hindi ko naman binakaw eh. Wala po kong nakaw kahit ano. At sasagot ka pa. Sumama ka sa akin. Huwag po, tama na po. Crispin! Umagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Tao po, magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ni Crispin. Maaari ko po bang makita ang kura? Hindi maaari. May sakit ang Cora. Kung sa ganun, maaari ko bang makausap ang anak ko si Crispin? Huwag ka na magpakaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa iyo ng bahay. Si Basilio ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sana makita. Naiwan nga. Ngunit tumakas naman pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka hinahanap na siya ng mga sibil doon. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit ang iyong mga anak ay katulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliliit. Naku, baka mahigitan pa ang kanilang ama. Hindi po. Naiwan po dito si Crispin. Tulungan niyo po. Tumayo ka nga dyan. Hindi po siya nakauwi. Tumayo ka nga dyan. Umalis ka nga. Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko! Huwag niyo po pababayaan ang aking anak. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya, ngunit nakita din siya ng mga ito. Ikaw ba si Sisa, ang anak ng 2 magnanakaw? Opo, ako po si Sisa. Ngunit hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magmangan pa. Nakatakas ang panganay na anak. Hindi ko alam dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung ganyan ay kukulungan namin hanggat hindi mo nilalabas ang 2 mong anak. Hindi! Dinala ng mga gwardiya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartel ng mga gwardiya sibil at doon siya itinagay. Diyan ka na mabagay! Pabubulong ka sa kulungan hanggat hindi mo nilalabas ang 2 mong anak. Walang magawa si Sisa kundi umiyak. Nakarating sa Alperes ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan.
Uy, ikaw! Kaya ka na! Mabilis na tumakbo papalayo ng kwartel si Sisa habang umiiyak. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tingnan kung andoon ba si Basilio. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Nandyan ba kayo? Sir Don Tasio! Nandyan po ba ang mga anak ko? Anong tao? Iyo, nakita mo bang mga anak ko? Ulan, nakita mo bang mga anak ko? Crispin, Basilio, magpakita na kayo. Mga anak ko, magpakita na kayo kay nanay. Crispin, Basilio, magpakita na kayo kay nanay. Miss na kayo ni nanay. Tila may ibig mamalimos. Magsipagdasal tayo. Tapan mo ang tapa sa tabi ng paa mo at may butas. Delikado mapasukan ng tubig. Huwag gumalaw! Nagsigawan ang mga babae nang nalaman na may butas ang bangka nila. Lumipat ang ilang mga lalaki sa bangka ng mga babae. Si Ibarra ay tumala kay Maria Clara. Si Albino ay lumapit kay Victorina. Naging pares-pares ang magkakatala sa bangka. Ang bangkero ay tahimik lamang na nagsasagwan. Papunta sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Di naglaon ay dumating din sila sa isa sa mga baklad. Victoria, maaari po ang awitin ang kumpima ng pinag-iisang dibdib? Paumanhin, pero ayoko. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Pero malulungkot ang aking mga awit. Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayo humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na naman malayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ngunit sa huli palagi
Isang manging isda ang nagsalok ng isda sa baklad. Wala siyang nahuli ni isang isda kahit pa ulit-ulit na siyang nagsasalok. Si Leon ay tumulong sa pagsalok, ngunit nagulat siya dahil ang tumambad sa kanya ay isang buhaya. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-Alta de Ciudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra, puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng arkitekto. Nagpapakita lamang ng mga inyo. Ako ang nanalo ng simbahan. Eksperto? Ang isang paralan na binubuo lamang dapat na madera at bubuong na sawali. Mamamayag na lahat. Ngayon pa lamang at karusahan ang ama ng isang lupong. Walang sino man ang pwedeng maligtas sa aking ama. Bakit nga? Huwag niyo hayaan ang sarili magkasala sa Diyos! Itong paring ito ang pinakaiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang paring nagbabanay-banalan at dapat siyang mamatay. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita na natin kung dugo-ulusak ang dumadalan sa mga bagat mo. Wag! Kristoso mo! Tama na! Tama na! Para sa akin, maawa ka! Isang araw, sa opisina ng bagong dating na Kapitan General, Bueno, pupuntahan ko ang mahalagang bagay. Maraming salamat at nakausap kita doon, Ibarra. Susunod, kamahalan. Ang papangit ng bahay, halatang taga-inyo lamang ang tumitira. At aba, wala pang galang. Hindi ba sila magbibigay pugay sa tulad dating mga maharlika? Stilingkusada, Senyora po. Ako? Mainggit? At bakit? Kaiingitan ko nga pala ang iyong kulot na buhok. Go. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyana katulad mo. Sa sobrang sopistikado kong tao, walang Alpereza nakapasok sa aming bahay kundi naghintay lamang sa aming pintuan. Talaga ba? Maraming salamat, Senyor. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Walang anuman, Ginoo. Ano ito ang iyong sinilang? Na may kakambal na sumpa! Ipinakiusap ko sa'yo na ako ay iyong kunin at ibalik sa iyong pinaroroonan. Kasama ng Panginoong Diyos kung saan hindi na ako masasaktan pa. Pagod na ako mabuhay! O aking ina! Sunduin niyo na ang iyong buktong anak! Kasama ang mga anghel at mga santo! nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay nanirahan sa Manila at sa kalaunan ay inilipat siya sa malayong probinsya. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa isang bangungot. Samantala, si Padre Salvi ay pansamantalang nanungkulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Lumipat na rin si Padre Salvi sa Maynila habang hinihintay ang pagiging obispo.
Bago tuluyang maging monga si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng paghihirap ng damdamin, nangayayat, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga tao. Matapos niyang makalabas sa kumbento, sinabihan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o San Diego dahil gusto niyang mabuhay mag-isa. Inatupag na lamang ni Kapitan Tiago ang paglalaro ng liempo, sabong at paghit-hit ng marijuana. Sa huli, nalimutan na rin siya ng mga tao. Ang kanyang negosyo ay nabaliwala at nalulong na siya sa pagsasabong. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang